Magandang araw po sa inyong lahat. JDB uli. Ito ay pag-usapan natin. Warrant of arrest wala pa, kaya wag masyadong praning. Yan ho ang sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes na naging biktima rin ho ng pambubudol ng noon ay Presidente Duterte. Nung inimbentohan siya na ng mga bank accounts sa abroad, na nung pinuntahan niya para makuha niya certification na talagang there's no such thing or there's no such bank accounts under his name or any accounts under those bank account numbers. Ngayon, nung magkabukuhan, ako medyo nainis ako ron nung time na yan. Kasi itinawa lang ni dating Pangulong Duterte yun na nakapaniram-puri siya. Bakit ganun kalakas ang loob ka ako dito ni Pangulong Duterte? I hardly tried to understand him. Bilang isang presidente, 'di ba, kahit nasabihin natin ikaw ay komedyante, hindi tama na gagawa ka ng ganung klaseng kasinungalingan, 'di ba? Tapos sa harapan ng publiko sabihin mo inimbento ko lang yung mga numbers na yan. Ganun lang. Wala na. Bakit? Hindi kasi makakasuhan. Kasi nga po merong absolute immunity. Kaya pati yung mga pagbabanta ng mga pagpatay nung araw, di ba, kayang-kayang gawin ng ganun-ganun lang. So, ngayon ho, nadali naman po sila ngayon ito ni Trillanes dahil si Trillanes ang nagsabi na tapos na ang investigasyon. At any time ay maglalabas na ng warrant of arrest ang ICC. Di ba? Ano ho nangyari doon? Anong sumunod na eksena doon? Di ba? Ang sumunod na eksena doon, ayun na. Kanda-taranta na sila ngayon. Loko-lokong Trillanes ito hindi ba? Ito yung sinasabi ni Harry Roque, ni dating Pangulong Duterte rin. Hindi siya magpapahuli ng buhay sa ICC. Sabi niya, haharapin niya sila, pero paano niya haharapin kung siya po ay, di ba, patay? Kasi malamang po sa ganyan, sa sinasabi niyang yan, siya po yung mapapatay. Ito sabi ni Harry Roque ni Bongo. Papasok ka rito, arestuhin mo yung former president sa Davao without cooperation, without coordination, magulo yun. Bakit, Bongo? Anong tinatago nyo sa Davao? Di ba? Gusto kong tanong yan Di ba? Anong ibig sabihin dito ni Bongo? Na kapag ka inaresto si dating Pangulong Duterte sa Davao, magulo yun. Di ba? Sabi niya, papa-aresto ba naman yun si former president? Di ba? Ako naman naniniwala po kung magpapa-aresto yun. Yun nga yung malaking challenge dito Makikipagpatayan ba talaga siya? Ito yung sabi ni Harry Roque na sinakyan yung ginawa yung sinabi ni Trillanes, sinakyan ba o talagang gusto lang niyang maghasik? Tignan nyo kasi nung panahon po nila, si Trillanes successfully nasira nila ang imahe ni Trillanes. Diba? Ang tawag nga po nila dyan, si Raulo, si Trililing. At napakaraming, even mga Marcos supporters, ang tawag sa kanya ay si Trililing. Di ba? Kasi kung ano raw sinasabi, si Raulo, ganyan-ganyan. So bakit seryosohin ang salita ni Trililing? Anong ginawa ngayon dito ni Harry Roque na tumatawag po kay Trillanes o tumuturing na si Raulo? Gumawa po ng fake news. Sabi niya isiniwalat ko lang sa publiko kung ano ang sentimiento ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan. Hindi siya magpapahuli ng buhay. Fake news na ginawa nito. Hindi po ako nakatulog. Tumawag po sa akin si Presidente. Di ba? Tapos sabi ni Sampanelo, tinawagan ko si Presidente tungkol dito. Sabi niya, hindi ko tinatawagan yan. Wala akong tinatawagan. Ginawa ni Harry Roque, nagpaliwanag uli. Tinawagan po ako, ito po. Wala namang makita dun sa screen kasi naka-filter. Diba? Dapat kung may ipakikita, patayin ang filter.
Maganda naman ang bahay ni Harry Roque. Ang ganda naman ng background. Di ba? Lokong Harry Roque to eh. Now, sabi ni Trillanes, there's no warrant issued that I know of. Chilang, masyado naman kayong praning. Darating din yan when you least expect it. Gago rin talaga to si Trillanes, ano. Ang lakas ding mang trip nito eh. Ngayon, ano po ba ang kumpirmado na meron? Well, sabi po, ito ho ang reliable person. Kung talaga po bang ano na ba ang status ng nangyayari po sa ICC investigation. Ito pong si Attorney Cristina Conti. Okay? Siya kasi po yung nag-assist sa mga biktima ng EJK. Ang sabi rito, we have no information about this warrant of arrest that supposedly has been issued already. But what we know and hope is that there will be a warrant eventually issued. Sabi niya, wala kaming impormasyon tungkol diyan sa mandamiento de arresto na dapat nga talaga ay nailabas na. Pero ang alam namin at inaasahan namin dapat magkaroon na maglabas na ng warrant. Sabi niya. And then what we can confirm is that the investigation is ongoing. Ay nako, hindi ba totoo? Tama yung sinabi ni Franz Castro sa amin. Nasa proseso pa lamang ng investigation ang ICC. Wala pang warrant of arrest. Nga ako, ano ko kontrahin ko roon kay Franz Castro? Yun din naman yung alam ko. Kasi ito pong pinaniniwalaan ko sa usapin ng ICC, mas pinaniniwalaan ko po si Attorney Conti kaysa kay Attorney Harry Roque. Na, Diyos ko po, para masabing magaling, naghahasik na po ng fake news. Di ba? Ang masakla, presidente ng Pilipinas, dating presidente ng Pilipinas, paang naglaglag sa kanya. Tapos si Salpanelo, nakasamahan niya sa kampo ni dating Pangulong Duterte. Sabi niya ito yung alarming dito. Alarming kung tototohanin niya. Pero funny, kapag nagtago siya. Sabi ni dating Pangulong Duterte, they do not have jurisdiction over me. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuhuli talaga. Mahuli nila ako, patay. Kung pumunta sila rito, arestuhin nila ako, magkabarilan talaga yan. At ubusin ko yung mga putang inang yan. Okay. Ang tanong, kaya niya pa bang magpaputok? Diba? Kaya niya pa bang magpaputok ng baril? Maglakad nga. Sabi nga rin ninyo, diba? Maglakad nga, hirap na. Pakaang-kaang na. Ibig sabihin, yung pag ganun-ganun ang maglakad. Yung kinakailangan na talagang alalayan maglakad. Dati pa ho yun, noong presidente pa siya. Sa mga patawag nila. Eto nga lang, tignan nyo. Pagkatapos ng pagmumurahin tayo, at ang Presidente Marcos noong January 28, yung sinabi niya ng mga putang inang mga Pilipino, ayan yun, pagkatapos nun, magpaputok pa kaya ng baril? Baka pagsipa nung baril, gumulong-gulong na siya ron, di ba? Okay. Ngayon, ito ang isang issue rito. Yung napakarami niyang koleksyon ng mga baril, di ba? Si Bongo raw ang nagpapalisensya. Iba hindi nga raw po niya nahawakan. Sabihin na natin, more or less 500 na mga klase ng mga baril. Koleksyon. Sinabi niya rito, pag bababarilin niya yung mga yon, ubusin daw niya yung mga ICC. Alam niyo, like what I always say, hindi po ganyan ang mangyayari na pupunta sa bahay niya ang ICC investigators o yung ICC na yung mga abogado ron, hindi. Ang gagawin nila diyan, kung ayaw ng gobyerno ng Pilipinas
at mas pipiliin ang ating presidente na mapahiya tayo sa international community bilang cuddler ng mga fugitives, ang mangyayari naman po rito at hindi mapipigilan ng presidente natin ang Interpol. Ano? Ipa-aresto ni PBBM ang Interpol? Kakalas din ba tayo sa Interpol? I don't think na yan na mangyayari. Hindi yan gagawin ni PBBM. Ang malamang sa malamang nito, kaya gustong-gusto ni Harry Roque na ipitin si PBBM sa kanyang salita yung non-cooperation sa ICC ay dapat ay nakasulat kasi po dadalhin niya sa korte para iutos ng korte o ng Korte Suprema na, hoy, panindigan mo ang salita mo. Mga kababayan, may sulat man ang Presidente Marcos na sinasabi niya na hindi ako makikipag-cooperate. Ang gobyernong ito hindi makikipag-cooperate sa ICC. Kahit na ito ay labag na sa sinabi ng Korte Suprema, mga kababayan, hindi maglalabas ng utos ng Korte Suprema na BBM, sundin mo yung sarili mong sulat. Hindi. Bakit? Kasi po ang Korte Suprema, nire-respeto nila ang separation of powers. Ang bagay na may kinalaman dito sa pagpapaaresto is exclusive lamang po yan sa Executive Department. Ang mga warrant-warrant, nanggagaling po yan sa dalawang sangay ng gobyerno. Sa bahagi ng Hudikatura, which is ang Department of Justice, na nasa ilalim naman din po ng Executive Department. But both, di ba? Ito po nga DOJ, ito'y bahagi ng Executive Department that deals about justice, about the implementation. Di ba? So, ang gagawin lang rito po ng Korte Suprema, kung umakyat si Roque doon, ay ididedma lang yan. Naglabas na ng doktrina dyan, sila Leonen, doon po sa panahon na kinu-question itong Anti-Terrorism Act. Sabi nila, kina Atty. Molo, di ba nag-petition din kayo tungkol sa ganito? Anong ginawa namin? The court did not act. What does it mean if the court did not act accordingly? Okay. Napaso na, naging buti na academic. It means that the court is not interested. That the court has no time because they're not interested. Ganyan lang mangyayari dyan. And Harry Roque knows that. Napakagaling pong abogado ni Harry Roque. Ang lakas nga ng loob na kumapit sa fake news kung hindi napakagaling. Alam po ni Harry Roque, mag-focus lang siya ng delay. Para nakanganga yung mga investigator, yung mga Interpol, ang presidente, habang nag-i-enjoy, nagsisitakas yung kanyang mga alaga. Di ba? Yan po yung purpose niya. Kaya hindi tama na gawin ni PBBM yun na isulat ang ICC non-cooperation kasi that will negate doon sa desisyon ng Korte Suprema noong panahon pa ni dating Pangulong Duterte. At pag ginawa niya yan na literal na talagang kinontra niya, mapapahiya po ang Marcos administration, sabi ko sa inyo. Diba? Ikaw naman, nag-joke lang ako eh. Naniwala ka naman na nagalingan ako. Literal, hindi po ako nagagalingan sa kanya. Yun lang. Kasi ho, ang magaling, hindi ho kumakapit sa fake news. Hindi kailangan gumawa ng fake news. Diba? Para lamang ma-impose yung kanyang sinasabi, yung kanyang opinion. Ngayon, yung sa naman po ng warrant of arrest, itong si Menandro Guevara, ito naman ang konsentidor din. Naintindihan natin, pero dapat mawala sa pwesto. Dahil nagpapakita talaga rin ng pagiging bias towards the former president sa kanyang former boss. Kasi nagsalita po rito ang PNP. Diba? Ang sabi ng PNP ay we also questioned the jurisdiction of the ICC because we have already withdrawn from it. For all intents,
and purposes, the ICC has no jurisdiction over us. Yan. They could issue a warrant of arrest to anyone, but its enforcement is another thing. Diba? Alam nyo, dapat hindi naglabas ng ganitong salita ang PNP. Bakit? Hindi naman po sila kasi, hindi naman kasi tawag dito. Nasa law enforcement sila. Diba? Dapat hintayin nila kung ano yung opisyal na sinabi ng presidente para sa kanila. Na hindi ang bansa tayo hindi tayo magpapaserve ng warrant of arrest. Diba? And then PNP, ito ang directive ko sa inyo. Yun dapat ang hintayin nila kung may direktiba. Wala naman eh. Hindi pa nga nila naiintindihan yata ano ba ang nire-refer ng presidente natin. I mean, ano ang tinutukoy ng presidente Marcos when he say wala nang jurisdiction sa atin ang, 'di ba? Ang tawag diyan ang ICC. Sabi naman ito ni Guevara, ito. If the ICC issues any arrest warrant against anyone for enforcement, well, in the Philippine territory, all that the Philippine government needs to do is nothing. Yun. Diba? Sabi niya, kung maglabas man ng warrant, kasi pwede naman nilang gawin talaga, at walang makakapigil dyan sa ICC, ang gawin lang naman daw po ng gobyerno natin ay wala. Hindi ang puwersa ng Pilipinas, ang state forces natin, ang magpapaserve. Well, ang tanong ngayon, sino ang magsiserve? Diba? Sa tingin niyo, sino? Ito nga pala, student councils ng UP, student council o yung USG nila, demand Marcos admin to allow and support ICC investigation. Nice one, UP. Nice one. UP USG. Alam niyo kung sino ang magsiserve? Wala ho ibang magsiserve nito kundi nga po ang International Police, ang Interpol, na kung saan po napakatagal na po tayong miyembro. Parang wala pa yata si Apo Lakay nun, member na tayo eh. Basta matagal na tayo naging miyembro ng Interpol. At nakakahiya na tayo po'y kakala sa Interpol o haharangin natin ang Interpol. Diba? May purpose kung bakit din nandiyan ang Interpol. Kung sakaling ang isang gobyerno ay tamad o takot para ipatupad, diba, ang kanyang mga batas, o tamad o takot kunin ng isang tao na dapat papanagutin, then meron pong Interpol. So therefore, Interpol is part of our police system or process. Katulad din yan ng ICC. Sila po yung mga last resort. Pag ayaw ng gobyerno, dahil merong kinikilingan, then meron naman po tayong ICC o meron naman po tayong Interpol. Diyan makikipagbarilan. Babarilin nila dating Pangulong Duterte yung mga mag-aaresto sa kanya. Diyan na po talaga diyan na talaga kailangan gamitin yung marami niyang mga baril. At siguraduhin niya. Dahil ang makakabangga niya na po rito, the moment na manlaban siya o sino man sa private armies niya, I believe meron niyang private armies. Sino gagamit ng halos 500 armas, aber? Diba? Halos isang batalyon na yon. Sino gagamit nun? Siya ang lahat? Kalukuhan yan. Baka isang putok pa lang siya, tinamaan na siya. O baka hindi pa siya makapagpaputok, pinasok na siya sa loob. Bakit? Pag oras ng ginawa niya po yan, ng panglalaban, yan po ay labag na sa batas ng Pilipinas. And therefore, obligado na po ang ating PNP dyan with or without order ng Presidente ng Pilipinas is to act on it. Diba? They have to suppress it. I don't know. Hindi ko nakita yung sagot mo. Teka. Okay, so iwan muna natin itong part na to, ha? Pero ito lang po ang sinasabi po ni Trillanes ay babalik lang po natin. Wala pang warrant of arrest, wag ko kayong masyadong praning.
Ay nako.